Pinangangambahan ngayon ng maraming tindera ng bigas ang posible pang pagtaas ng presyo sa mga darating na linggo. Sa Commonwealth Market sa Quezon City, mangilan-ngilan na lang yung bigas na ibinebenta ng mas mababa sa 50 pesos kada kilo. Nahihirapan sila sa presyo kasi biglaan nga po yung taas. Tapos yung regular tapos special halos naging same price na lang po. Kaya yung iba, mas gugustuhin nila yung special kasi konti na lang po yung diferensya. Ayon naman kay Alfonso, halos wala nang kita ang mga rice retailers sa ngayon. Malaki raw kasi ang itinaas ng bentahan ng bigas sa pinagkukunan ng supply sa loob lang ng ilang linggo. Mas mataas lang daw ng kaunti sa 1,000 ang dating 25 kilong sako ng bigas na nakukuha niya nakaraang buwan. Ngayon, nasa 1,230 pesos na raw. Nasa 49.2 pesos ang break-even price kada kilo na ibinebenta naman niya ng 52 pesos kada kilo na sapat lang daw nakita dahil sa laki rin ng gastos sa langis para sa delivery ng bigas. Mas mainam daw na ibalikan dating 27 pesos at 32 pesos na kada kilo ng bigas na kanilang naibenta mula sa National Food Authority o NFA. Nauna nang sinabi ng grupong Bantay Bigas na may kartel na nagaganap sa pagitan ng mga importers, millers at traders, dahilan ng taas presyo. Magkakaroon daw ng inspeksyon sa mga warehouse ng DA upang matukoy ito. Pero paglilinaw ng Agriculture Department, sapat naman ang supply ng bigas sa ngayon. Wala naman pong nakikitang shortage. So, sufisyente po ang supply namin. Wala naman po kami nakikitang dahilan para magpanik. Ayon pa sa ahensya, bukas ito maging si Pangulong Bongbong Marcos sa mga panawagang pag-aralan ang Rice Tarification Law. Magsusumiti raw ang DA ng kanilang rekomendasyon ukol sa mga panukalang amendments sa Rice Tarification Law. Kabilang dito ang posibleng pagbabalik ng ilang dating kapangyarihan ng NFA bago maisabatas ang Republic Act 11203. Pero hindi ito nakikitang solusyon ng isang agriculture group. Obviously, yung ingay ngayon sa pag-review sa RTL has something to do with yung reinstatement ng mandate ng NFA to import. Which is unfortunate sa atin kasi tinanggal na nga sa NFA yung pag-i-import because prone to corruption. For the past 4 years, tingnan natin yung pondong nakukuha sa RTL ay malaking tulong sa farmers. Dapat daw pagtuunan ng pansin ng NFA sa ngayon ang pagbili ng bigas sa mga magsasaka upang maibenta ng mas mura sa merkado. Ayon pa sa grupo, posibleng magsimulang bumaba ang presyo ng bigas sa darating na anihan sa buwan ng Oktubre. EJ Gomez, CNN Philippines.